Oh, kalma. Kumalma ka, ah. Aayusin niya yung kanyang motor. Kasi pinabiyahe niya sa iba. Pero yung nagbiyahe, hindi na nga masyadong nag-boundary. Hindi pa pinupunasan kahit alikabok man lang dito sa tricycle niya. Diyos ko po. Oh, ayan. Tapos sabi may sira, hindi naman nagbili ng pyesa. Kulang pa yung binoundary. Kalain mo yon. Meron talagang ganon. Fish na naman yan. Kailangan talaga kumalma ako eh. Kagabi pa ako hindi makakalma eh. Kagabi pa hindi ako makakalma. Oh. Mag-aayos yung may sakit. Yung may sakit mag-aayos na naman ng kanyang motor. Tingnan mo. Oh, nagre-reklamo siya. Sabi ko sa kanya, wag niya na ipa-drive. Tapos ngayon puro reklamo. Sino may kasalanan? Ngayon, linisin mo ng maigi ang motor mo at ayusin mo yung pyesa na sabi niya sira. Sira pala pero hindi naman siya bumili. Akalain mo, 5 araw ang binigay na boundary, 400. Tapos yung pyesa, hindi naman bumili. Yung sinasabi niya sira. Nagalit yung aking asawa. Kumalma daw ako. Hindi na ako makakalma. Kagabi pa eh. Kagabi pa ako naiinis talaga naman. Tinitira ko daw. Bahala siya mapanood niya to. Kasi naman, pinapabiyahe na nga, pinagkakatiwalaan. Dapat inaayos naman. Hindi naman yung ganyan na ka na nga nagbaboundary, hindi ka pa bumili nung pyesa na sinasabi mong sira. Tapos, kahit man lang alikabok, hindi mapunasan yung motor. Kung yung may-ari, burara, mas burara pa yata yung humawak. Dito na lang ako titingin, oh. Ang gaganda na mabulaklak. Para lang kumalma. Tapos yung sampalok, ang daming bunga. Ayan, oh. Oo. Ang daming sabon. Ang daming sabon. Itong asawa ko reklamo ng reklamo, tapos kanina nagagalit sa akin. Bunganga daw ako ng bunganga. Ang daming bunga ng ano pa, oh. Sampalok. Hindi naman kinukuha nila. Ayan, dito na naman kami sa simbahan. Dahil mga nakaparadang sasakyan dito. Ayan. Ito yung likod. Ano to? RTO. School. School ng RTO. Ayan. Ang lawak dito. Kami nagpaparada dito ng tricycle. Hindi lang tricycle, pati mga van. Sabi niya, nagkarigado sa ganun dalawang araw. Tanipis. Hindi nala. Umitas na ako ng ano, sampalok. Kakainin ko lang po. Kunti lang yung kinuha ko.
Tinitas ko, baka makita ko ng mayari, magalit siya sa akin. Ipot yan. Sabi ng asawa ko, mamitas daw ako. Mataas kasi. Yung ibang bunga hindi ko makuha nandun sa pinakataas. Dami niya sanang bunga doon sa pinakataas eh. Kasi, aakyat pa ako dito. Aakyat pa ako dito. Yan. Ay yung puno niya. Ang daming bunga doon sa pinakataas. Ito lang yung nakuha ko. Kakainin ko lang. Tingnan natin kung maas. Asim. Asim pala. Kalinisan, grabe na pala ang pagpunta. Ang sipag naman ng bebe ko. Ano ang baby? Pinipilid naman. Kakain mo baby ang tawag sa akin. Ito pa. Ito kasi tawag ko. Baby. Oh, kalma, baby. Wow, ang ganitap. Ay, may tama rin pala yan, ma. Meron nga akong may butas. Lagyan natin ng ano. Doon, umakyat ka doon sa kabila. Sa ano? Sa sidewell niya. Yan. Dalawang ano. Ito. Ito, pindutin mo muna. Pupus mo muna. Yung asawa ko pag siya pa pinagpunas ko nito eh. Oh, pwede na ulit itong palangkada. Dadali na namin ang antipolo to para malinis. Walang pang bayad sa car wash. Punas-punas na lang. Ito pa, linis na. Diba? Na kailangan magbayad ng ano, tagalinis. Ito na ano. Ito lang yung ano, kabok. Kasi ang dami na ng alikabok. Ba, pwede na yan. Ito. Kahit pa paano, nabawasan yung ano eh. Yung parang kala mo, inabando na. Yan, lalagyan na lang ng scotch tape. Punit na yung bubong. Wala pa pang paayos. Kaumulan yan, papasok na yung tubig dyan. Kawawa naman yung pasahero. Diba? Kailangan natin alagaan to. Dahil dito tayo kumukuha ng pang-araw-araw natin. Kahit ito ay bulok-bulok na, napapakinabangan pa to. Kahit sira-sira na yung sidecar. Ang laking pakinabang nito. Kaya nga, kahit pabenta ko to sa asawa ko, ayaw pa rin niya ibenta. Iiyakan niya to pag binenta. Kanya naman, oh.